Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, pag-ibig ng Diyos Ama, at pagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyo lahat. At sumainyo din. Good morning po. Magandang umaga po, Father Roger. Napapagalin natin ang galak at saya na dinulot ng muling pag-abuhay ng ating Panginoong Jesus. Nanatili pa sa atin ito kahit sa panahon na may pagsubok na dumarating sa ating buhay. Katatagan ng kanyang kagalakan ang nanatili pa sa ating pamumuhay, sa ating pakikitungo, sa ating pagpagsaluha sa kapatid. Panginoon, kawan kami. Panginoon, kawan kami. Kristo, kawan kami. Kristo, kawan kami. Panginoon, kawan kami. Panginoon, kawan kami. Kawan tayo ng kapangyarihan Diyos, makawain tayo sa ating mga kasalanan, nalagyan tayo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama ng makapangyarihan, ginawa mo kami magpalayag ng masakit. Digin mo ang aming pagmamakaawa tinig at gawin mo kami iniligtas ng lubong lumanap sa mahal mong anak. Ay makapamuhay sa iyong pamamagitan at makasapit sa iyong maligaya at matiwasay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsimula po ang lahat at pakinggan natin ang magpapalinggan ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nang dumating si Pablo sa Antioquia ng Pisidia, siya ay pumasok sa sinagoga at sinabi, "Mga kapatid kong mula sa lahi ni Abraham at mga taong may takot sa Diyos, tayo ang pinadalhan balitang ito tungkol sa kaligtasan. Hindi kinilala ng mga nanginirahan sa Jerusalem at ng kanilang mga pinuno na si Kristo ang tagapagligtas. Hindi rin nila ininhawa ang mga hula ng mga propeta na binabasa tuwing araw ng pamamahinga. Ngunit sila na rin ang nagsakapagbanan ng hulang iyon nang hatulan nila ng kamatayan si Jesus. Pagkamat wala silang sapat na katibayan para siya'y hatulan ng kamatayan, hiniling pa rin nila kay Pilato na siya'y ipapatay. At nang matupad na nila ang lahat ng nasusulat tungkol sa kanya, ibinaba nila ito sa krus at inilibing. Subalit siya'y muling binuhay ng Diyos, at sa loob ng maraming araw ay napakita sa mga sumama sa kanya nang siya'y pumunta sa Jerusalem mula sa Galilea. Ngayon, siya'y mga saksi niya sa mga Israelita. At narito kami upang ipahayag sa inyo ang mabuting balita. Ito ang pangako ng Diyos sa ating mga ninuno na kanyang inupad sa atin nang muli niyang buhayin si Jesus. Ito ang nasusulat sa ikalawang awit. Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Anak ng Diyos kailanman, sa simula pa sumila. Tungkol sa akin ay sinabi ng buong Diyos sa bundok ng mahal. Sa luklok ng Siyon, aking niluklok ang haring marangal. Ganito ang sabi ng lingkod na puon na hari ng Siyon. Aking inahayag ang pinag-uutos nitong Panginoon. Ikaw ang anak kong pinakamamahal at magmula ngayon. Ako namang ito ang giling mong ama sa habang panahon.
anak Anak ng ng Diyos, kailanman sa simula pa, sumilan. hingin mo sa akin ang lahat ng bansa at ibibigay ko. Anumang narito sa buong daigdig ay magiging iyo. Pamamahalaan mo ng kamay na bakal ang lahat ng ito. Tulad ng palayo, durugin mo sila sa mga kamay ko. Anak ng Diyos, kailanman kahit simula pa, sumilan. Kayong mga hari at nagapanguno sa lahat ng bansa, mga ingat kayo at magpakabuti sa pamamahala. Ang Panginoong Diyos ninyong paglingkuran at katakutan lubha. Anak ng Diyos, kailanman sa simula pa, sumilan. Magsitayo po tayong lahat at bigyan ganak ng mabuting balita. Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa Amang Mahal. Sumainyo ang Panginoon. At sumili, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi kayo, sinabi na sana sa inyo. At paroon ako upang ipaghandaan ko kayo ng matitirhan. Kapag naroon na ako at ipaghandaan na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama ko kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinasabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi mo namin alam kung saan kayo pupunta, paano namin malalaman ang daan. Sumagot sa Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa akin, kundi sa pamamagitan ko. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Yesu Kristo. Magsimula po lahat. Walang iba naman na hangarin ang Diyos sa pagpadala ng kanyang bugtong na anak. Isa lamang na tayo ay magkaroon ng kagalakan ng katiwasayan, ng kapayapaan na walang hanggan. Kung tayo ay maging consistent sa ating buhay, na kung saan ay manatili tayo tapat sa Diyos at kagalakan natin na maging masunurin sa Kanya. Kung hindi tayo nagagalak, hindi tayo nasisihan sa pagsunod sa Kanya, ano po rin ang kahulugan ng buhay meron tayo? Dahil masabi naman natin na sa gitna ng paghihirap, sa gitna ng tagumpay, ay nanatili sa ating puso ang kagalakan na ating naramdaman at dinamimika nararanasan ang presensya ng Diyos sa hirap man o sa ginhawa. Ganun pa rin ang galak sa ating puso. Kaya sinasabi nga sa kanila, happiness is a matter of choice. If you want to be happy, then choose it. If you want otherwise, then don't choose it. Yan ang palaana sa atin. Meaning,
Ayon man ito sa ating pananaw, sa ating inaasahan o hindi, dahil ito ay nagkaganap. Yung kagalakan sa ating puso at siya nagbigay sa ating ng lakas ang tanggapin ng lahat na nangyayari na ito ay hindi yung kalooban ng Diyos, pinobel, hinayaan ng Diyos na ito ay mangyari upang tayong tao. Ito na nakatagal. Mayroon tayong pananaw na kung saan tayo magtatanggap natin ang lahat na nangyayari na ating nararanasan o nakikita ang kalagayan natin ngayon. Na kailangan natin tayo maging malaya. Dahil ang ibang pag-ibig ng Diyos sa atin ay kalayaan. Hindi ito kinukuha yung kontrol ng Diyos ang kalayaan natin. Ang kalayaan na pumili na sana sa isip ng Diyos na kahit anong hirap yung mga pinagsasabi niya, na magkaroon tayo ng ganong lakas tiwala sa Kanya na ito ay ating kakayanin. Ang mga problema, ang mga challenges, pagsubok sa ating buhay. Lalo na hindi tayo magagabi ng tukso sa mundo ito na kung saan gagamitin pa rin natin yung ating kalayaan na tutulan ang anumang pangyayari na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Pero, may pa rin tayong pagtanggap. Sabi ko nga, ang lakas ng ating kagalakan sa ating puso na dinulot ng Diyos, lalo na ng kanyang muling pagkabuhay. So this is the challenge to all of us na manatili tayo magalak, may kagalakan, may kapayapaan, dahil mayroon tayong kalayaan. Kalayaan mamuhay upang sundin, manatiling tapat at masunurin sa kalooban ng Diyos na hindi kumbaga naramdaman na mayroong kahirapan. But it is our freedom of giving ourselves to truly be one with our Lord God, with our Lord Jesus, in living out the resurrection. Ito ay dapat mayroon tayo para nang sa ganun, ang ating pakiramdam, ang ating karanasan ay hindi yung mayroong puwersa. There is no coercion, but there is true freedom. We really follow the resurrection of our Lord Jesus Christ. Yan ang maganda sa atin na mayroon tayo constant na protection. Kumbaga, hindi napuputol ang linya ng ating connection sa ating Panginoong Jesus. And Jesus himself showed us the way. So sinasabi niya na siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. We trod on this way, and there's no other way that to describe ang ating journey, ang ating travel dito sa mundo. It's the way of the cross. Because it is the cross of Jesus that gives us the true freedom from doon sa mga masama sa kasalanan. And because God, in Jesus' resurrection, ay ibigay sa atin ng pangarap ng ating nakikita sa ito ay ating tatanggapin because we are truly free. At ito, ang pinipiling natin ay yung magbigay ng panglugan sa ating buhay. And there is no other way. Jesus said it, na kung saan ay tanggapin natin. Ano nangyayari? Kung ito man ay hindi sang-ayon sa ating gusto at lalo hindi sang-ayon sa kalooban ng Diyos, binigyan tayo ng Diyos ng
pag-iisip at damdamin upang magbunyi ang mundo ang ating kalagayan. Halimbawa, sa ngayon, hindi tayo gaano nasisiyahan sa ating pangyayari. Sa ngayon, for example, itong climate change, itong pagtaas ng init dito sa ating bansa, dito sa mundo. We have to use our critical thinking. Gamitin natin. God has given us yung pag-iisip, yung karunungan. Kung wala tayo yan, that is why magiging consistent tayo na hingin natin sa kanya ang karunungan. The wisdom of God. It's very important para na magkaroon tayo ng critical thinking. Ibig sabihin na malaya tayo, mayroon tayong kakayanan, mayroon tayong lakas na nakadepende sa biyaya ng Diyos sa kanyang pagpapala upang mapabago natin ang ating sarili at kabuuan ng community ay magkaroon ng pagbabago. So, kailangan pa rin natin communal discernment na kung saan sana ang presensya ng Diyos in moments of our trial and joy, and in moments of trial and difficulties na nandiyan pa rin siya, nakikita natin. Gabay pa rin natin siya, ilaw pa rin natin siya. And that is meant, yan ang sinasabi na mabuhay tayo sa kaliwanagan na muling pagkabuhay ni Jesus. And we know there is no resurrection without passion and death of the Lord. So we have to enter into that experience sa ating buhay, yung kanyang passion and death, and His resurrection that will bring us, no matter what happens, we have the joy that Magsidayo na po. Manalangin tayo ng may buong pagtitiwala sa ating Ama na sa pamagitan ni Jesus ay naghanda ng lugar ng langit sa langit para sa atin. Kaya nating tugon, Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ang simbahan naway akayin ng mga nananampalataya sa tamang daan patungo sa kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ang mga naglilingkod sa pamahalaan, naway maging mga buhay at mabisang kasangkapan sa pagbabago ng ating lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ang mga naliligalig dahil sa mga alalahanin tungkol sa pananalapi at mga matalihan na bagay, naway makatagpo ng hanungan sa mapagpalang pangangalaga ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Sa kahinaan ng ating mga katawan at kaluluwa, naway higit pa tayong umasa sa Diyos na nagnanais na pagkalooban tayo ng lubos at manatiling kagalingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ang mga namayapa, naway makalaya sa mga galing ng mundong ito at magtamasa ng walang hanggang kapanatagan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Sa sandaling katahimikan na idalangin natin ang aming sariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ama namin nasa langit, loobin mo na laging nakatuon ang aming mga mata sa iyong kahanan, kung saan inakasam namin manirahan sa piling magpasawalang hanggan. Amen. Pinipiling namin ito sa pamagitan ni Kristo aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po tayo.
Magsitayin na po na. Manalangin kayo mga kapatid o mga ating paghain ay kalugdan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Tanggapin naman ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tatapin mo at karagdan ang mga alay ng iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang, kundi tumubog pa ng mga kaloob walang katapusan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ida sa Diyos ang inyong puso at diwa. Ibinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat siya ipasalamatan. Ama naming magkapangyarihan, tunay ng marakap na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghain ng Mesiyas, ang maabot tuba at ubus sa aming lahat. Siya'y talagang maasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang umahon sa daming pamumuhay sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinambok upang mamanalangin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya may isang anghel na nagsisiawit, papuri sa iyo ng walang sa kalangitan, kami nagpupunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga pangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalatian mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang napaligpiko sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama namin, dahil ikaw ang lugar ng anak kabanalan, kaya sa pamitan ng iyong Espiritu gawin mo banal ang mga karunungan ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoon Yesu Cristo. Bago niya pinagtiisan ko sa buo na maging handog, inawangan niya ang pinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun at inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo ito ang kanin. Ito ang aking katawan ay handog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanya pinasalamatan. Inabot niya kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo na ito ang inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago walang hanggang lipan. Ang aking dugo ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayin na po na. Ipapunin natin ang distrito ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagpatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang pinapay na nagbibigay buhay at ang tali sa kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat na kami ang minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at tubo ni Kristo ay mapupunod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbang naganap sa buong daigdig. Gustusin mo sa pag-ibig kay San Francisco namin Santo Papa at kay Pablo Bergen ng Obispo at nagtanang kapalihan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hinulay na may pag-asa na sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanap. Kawan mo sila patuloy sa iyong kalimutan. Kawan mo rin ang pati namin lahat ng mga kasama sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Virgin Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kakilang esposo, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal,
na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa inkarnat mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos na makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa nagagaling, sa tagubilin ng mga nagagaling na utos at turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas mo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Ang patawaran mo kami sa aming mga sala. Para lang mabatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo pangingipahintulot sa tukso na naibiyang kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami at sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahaman. Samantalang kami pinanaligan na kanilang araw na mapahayag ka at pagkakasya namin sa Jesus Kristo. Sapagkat iyo ang ari namin ng kapangyarihan at ang kapulihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iiwan ko sa inyo. Ang aming kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Gawin mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi sumayin niyo. Ang sumunod. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa Diyos. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa lipunan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa lipunan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa lipunan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa kasalanan ng sanlibutan. Mapanig ang mga inaanyayahan sa kanyang piling. Panginoon, hindi yung karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang, ay gagaling na ako. Ipagsapalataan tayo ng katawan at tugon ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen.
Magsigayon na po ang lahat. Naghain ng aking buhay si Kristo para sa tanan. Nang patawad ay makamtan, nung siya ay makulay. Hallelujah! Siya ay inaman. Manalangin tayo. Ama naming mapagmamahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga nilulutan ng kaligtasan upang ang mga pinagpakasakit na sakipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo sa walang hanggan. Amen. Magsilod po ang lahat para sa panalangin, para sa Berhenong Biyaya. Tayo pong lahat. Mahal na ina ang Berhenong Biyaya, sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, ang katapatan mo sa Ama, ang naging daan ng magaling sa amin ni Jesus, ang pinakadakilang biyaya ng Diyos. Buong tiwala kong nilalabang sa iyong mapaggaling ng kamay, ang mga panalangin ng buong simbahan at itong aking malugtog na kahilingan. Mapagmahal na ina ang Berhenong Biyaya, tulad mo ay pinaubaya ko ang aking buhay sa karunungan at awa ng ating Ama. Maganap nawa ang kanyang kalooban sa akin at sa mga taong inihahabilin ko sa iyong pangangalaga. Kaisa mo, ina ng biyaya, ako'y dumadalangin sa Ama, sa ngalan ni Jesus, at sa tulong ng Banal na Espiritu. Amen. Magsilay na po. Salamat po sa inyong lahat sa pagkipagkaisa sa ating pagdiriwang sa pananamisa sa mga ito. Sumainyo ang Panginoon Ang sumainyo. pagpalain naman kayo ng makapangyarihan mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak ng Espiritu Santo. Amen. Huwag at taglay ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good morning, ladies and gentlemen. Please subscribe my YouTube channel, Up TV Involved TV. Thank you and God bless.